Globalisasyon, kultura at kamalayang Pilipino. Ang globalisasyon ay pag-iimpluwensya at interaksyon ng iba't ibang organisasyon, kumpanya at mga negosyo sa buong mundo. Ito ay naglalayo ng pag-unlad at pagpapalago ng ekonomiya. Binigyan din ni Karl Marx ng economic globalization ay resultang global expansion na pagpapalaganap ng kapitalismo sa buong mundo. Ang globalisasyon ay ang pagpapalawig, pagpaparami, paglalatag ng mga koneksyon at ugnayan ng mga bansa sa kapwa bansa at bansa sa mga aspekto ng ekonomiya, politika, kultura at kapaligiran. Ito ay ang pagsusulang pandaigdigang kalakalan sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pambansang hangganan at pagbabawas sa paghihigpit sa pag-angkat ng mga produkto. Globalisasyon, ito ay ang konsepto ng mas malawak na pagkakaugnay-ugnay ng iba't ibang bansa sa mundo. Ang globalisasyon ay ang pagkalat ng mga produkto, teknolohiya, impormasyon at trabaho sa iba't ibang bansa at kultura. Ang globalisasyon ang dahilan ng pagpatuloy at pagbaliit ng mundo sa aspekto ng pangangalakal, komunikasyon at iba pa. Ang globalisasyon ay ang kaparaanan kung paano nagiging global o pagbuo ng mundo ang mga lokal o pampok o kaya pambansang mga gawi o paraan. Tungkol ito sa ekonomiya at kalakalan, teknolohiya, politika at kalinangan o kultura. Maraming nanunuri ang nagsasabi na hindi bagong pangyayari ito sa bansa. Gaya ng iniisip ng karamihan, ang bansang Pilipinas ay patuloy na sumasabay sa agos at pagbabago hinggil sa napakaraming aspekto katulad ng wika. Layunin. Ang pag-aaral ng globalisasyon ay pang-akademikong pag-aaral ng pampolitiko, ekonomiko, pang-ekolohiya at pangkalinangan na mga kaugnay at proseso na nakakaapekto sa lagayan ng mundo. Ang pag-aaral ng globalisasyon ay may kaugnayan sa iba't ibang larangan, gaya ng ugnayan pang-merkado, galaw ng mga kalakal, pandaigdigang komunikasyon at pagkonsumo, mga takas, refugee, mga migrante at ang daloy na paggalaw ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasaklaw ang kurikulum ng pag-aaral ng globalisasyon ang mga transnational at lokal na usapin upang isalarawan ang mas malawak na katanungan ukol sa global na pagbabago. Maaaring pagkaloob sa mga kurso sa ilalim ng global na pag-aaral ang pananaliksik at fieldwork ukol sa particular na larangan batay sa interes. Maaaring saklaw ng pag-aaral ng globalisasyon ang international na pag-aaral o international na edukasyon. Isang aspeto ng pag-aaral ng ang globalisasyon, ang international na pag-aaral na nakatuon sa ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Kaugnay nito, ang international na edukasyon ay nakatuon sa pagbabago ng mga institusyon ng edukasyon batay sa international na pamantayan o pamantayan dulot ng pagkakaiba o pagkakatulad ng mga bansa. Sa parehong konteksto, nalilimitahan ng konsepto ng national ang kahulugan ng kaparehong larangan sa pag-aaral. Sa kabilang banda, mas malawak ang sakop ng pag-aaral ng globalisasyon mula sa pandaigdigil ukol sa lokal. Konseptong theoretical, konseptong dependensya. Ang teoryang dependensya ay ang paniniwala ng mga pinagkukunang yaman na dumadaloy mula sa silid na nasa mahihirap na kalagayan tungo sa sentro ng mayayamang estado, kung saan ang kapalit ng pag-unlad ay ang paghihirap ng isa. Ito ay sentral ng argumento ng teoryang dependensya na ang mahihirap na estado ay pinagkakikitaan ng mga mayayaman ay pinagkakalooban ng paraan kung paano isinasama ang mahihirap na pamamalakad ng mundo. Pantayang pananaw. Ayon kay Sue Salazar, upang maisakatuparan ang pagnanais na bigyan ng saysayan sariling kasaysayan, kailangan munang lutasin ang isang problema. Marami sa mga nakasulat ukol sa kasaysayan ng Pilipinas ay nasa wikang hindi naiintindihan ng karamihan. Dagdag pa nito, ang pantayang pananaw ay bilang isang metodo ng pagkilala sa kasaysayan at kalinangang Pilipino na nakabatay sa panloob na pagkakaugnay ng mga katangian
halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugulian, pag-aasal at karanasan ng kabuuang isang pansariling talastasan. Diskursong pagkalinangan upang kabihasnan, tinutungo nito ang layo ng pantayong pananaw na makilala at maipakilalang anumang hinggil sa kultura, kasaysayan ng bayan sa kapwa, pantayong pananaw at kultura. Tugon dito, ang binabanggit ni Navarro 2007 sa PP, mas kilala ang kapangyarihan ng taong bayan na ang kultura. Tugon dito, ang akdain ang talastasang bayan tungo sa panlipunan pagbabago ay pagbubuo ng inang bayan, bansa at sambayanan. Teoryang Marxismo. Ang Marxismo ay isang pandaigdigang pananaw at pagsusuri ng lipunan na tumutuon sa ugnayan at hidwaan ng mga antas ng lipunan na gumagamit ng materialistang interpretasyon ng takbo na kasaysayan at andialitikong pananaw ng pagbabago ng lipunan. Kabanata 2. Lokal na pag-aaral at literatura. Ang kabanatang ito ay nagtatanghal ng mga kaugnay na teorya at mga pagsusuri ng panitikan at pag-aaral na lokal at banyaga. Kaugnay ng literatura sa pag-aaral lokal ayon kay Coloma, Nanyas, Mer at Villamel, 2012. Ang globalisasyon ay isang penomena sa kasaysayan ng tao na nagdulot ng maraming pagbabago at naghatid ng pag-unlad. Ito'y naging isang mabisang paraan upang magkaroon ng kamalayan, kalakalan sa pamamagitan ng iba't ibang mga bansa. Ang pagpapalitan ng mga produkto, serbisyo, kultura, at kaalaman ay alin lamang sa mga bagay na inihatid ng globalisasyon sa ating bansa. Sa paglipas ng nakaraang dekada, mas naging madali ang proseso ng globalisasyon buhat ng mga makabagong teknolohiya, pag-unlad ng komunikasyon, paglago ng agham, transportasyon at industriya. Dahil sa pagbabago at modernisasyon, mas madaling na impluwensyahan ang mga mamimili sa kung ganon mga produkto at kailangang pipiliin. Ang malawak na variety sa pagpipilian ng mga produkto ang nagbukas ng pinto sa mga Pilipino upang mas makilala ang mga produkto sa ibang bansa. Sa paglipas ng panahon, naghatid ang globalisasyon ng mga makabagong produkto na mas tinatangkilik ngayon ng mga mamamayan sa halip na mga lokal na produkto ang tangkilikin ng mga mamimili. Mas pinapaboran na ngayon ang mga produkto na mas kilala at may pangalan. Hindi lamang ang produkto o serbisyo ang naghahatid ng globalisasyon dahil ito rin ay isang dahilan sa pagbabago ng presensya ng mga Pilipino. Ang mga pagbabagong hatid ng globalisasyon at nagdudulot ng pagiging mas bukas sa mamamayan sa pagpasok ng mga dayuhang produkto sa bansa. Kabanata 3. Disenyo ng pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptong pananaliksik. Tinatalakay dito ang isang pag-aaral hinggil sa diskursong globalisasyon. Ang mga mananaliksik ay maghahanda ng mga katanungan na sasagutin ng mga respondente. Sa pamamagitan ng survey interview, ang mga mananaliksik ay gumagamit ng deskriptibong metodolohiya sa pag-aaral ng kanilang isinagawa. Ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng deskriptibong disenyo kung saan naiilarawan ang mga resulta ng survey. Ito ay naglalayong malaman ng mga epekto at benepisyo ng paggamit ng teknolohiya sa silid-aralan. Ang mga impormasyong ito ay makakakalap sa mga tugon ng guro at pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ang mga mananaliksik ay naniniwalang ito ay angkop sa disenyong gagamitin para sa paksang napili sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente.